Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in the noonday bright, Praise Him in the praise Him each and every night, Praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each and noontime, every night, praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're Feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each noontime. and every night. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako niya ay hindi magluluwat sa darating na kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isang pagbati po ang aking ipinapabot sa inyo, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo, mga kaibigan, at sa lahat po ng mga viewers natin na patuloy na sumusubaybay sa Gospel and Music Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo. Binabati ko po kayo at welcome sa ating programang Gospel and Music Ministry. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal, bumabati sa inyo ng isang maligayang oras po ng panonood, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, tayo po ay, ang programang ito, ang videong ito ay recorded lamang sapagkat ang gagamitin natin sa pag-upload mamaya ay data. Sapagkat wala po tayong internet ngayon na take down daw, anong tawag doon? Nag-slow down. Wala talagang connection mga kapatid, ang sabi nung Converge. Sana makabalik ang ating internet. Kaya hindi po matuloy ang interview po ng mag-asawang Kuya Darwin at Ate Terry Silapan. Kung loobin ng Diyos, bukas o sa Biyernes ay magawa natin silang interviewin. Alam ko marami sa inyo ang nag-aabang at inaasam-asam mapakinggan ang kanila pong conversion story, mga kapatid ko. Sa mga oras na ito, bago tayo magpasimula, magtalakay ng mga salita ng Diyos, may kinalaman sa salitang o pangalang ni Jehovah na pwede bang ikapit sa ating Panginoong Yesus, ay tayo po muna yumuko, tayo po manalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Dakilang Ama, kami po'y nagagalak sapagkat nagkaroon muli kami ng pagkakataong makapag-aral ng inyong pong mga banal na salita. Patnubayan po ninyo kami at pangunahan ng Santong Espiritu. Pagpalain po ninyo ang programang ito, ganoon din po ang lahat ng taga-subaybay.
Nihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, bago tayo magsimulang magtalakay, ay of course, dahil ang programa natin Gospel and Music Ministry, bago natin mapakinggan ang gospel, meron mo ng music, mga kapatid. Narito po ang isang magandang awitin na may pamagat, Ang Tinig sa Ilang. Madilim at di alam kung saan patutungo. Palaging magulo ang dating buhay ko. Hindi ko nababating ang handungan nito. Ngunit nang aking marinig ang tawag mo, tuluyan ang nabago ang buhay ko. Ang dating daan ay aking iniwan upang tuluyan na ikaw ay mapaglingkuran. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Ay inyong pakinggan, tinig ng paghahanda, Diyos ang pinagmulan para sa taong nasa kadiliman at di alam ang liwanag ng katotohanan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Kaya ngayon ang tangi kong hiling sa'yo, tulungan na magtagumpay sa sanlibutan ito. Naway palakasin ang kahinaan ko at sa iyo'y maglilingkod hanggang pagdating mo. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Ay tinig mula sa Diyos. Ay tinig mula sa Diyos. Amen. Ang pamagat po ng awit na yon ay
ang Tinig sa Ilang, composed by Ninong Johnson Amican, at inawit po yon ng quartet. Ang inyong lingkod, ang aking may bahay si Ate Dan, of course si Brother Richard Thompson, at ang composer si Ninong Johnson Amican. Ang Tinig sa Ilang, no? Yung pong awitin na yon ay nakabase doon sa Isaiah chapter 40 verse 3, na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At yun po ay may katuparan noong inihanda ni Juan ang daan ng Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, tayo po ay magtatalakay ng isang napagandang paksa, mga kapatid. Ang pamagat po ay thus the name Jehovah applied also to Jesus, no? Mga minamahal na mga kapatid. Yan pong paksa na yan ay atin pong binigyang pansin sapagkat marami po ang nag-request din yan na noon pa sapagkat gusto nilang makita. Ito po ay nakabase doon po sa book. Kung nyo po makikita mga kapatid, ito pong Biblia ng ating po mga kaibigan, mga saksi ni Jehovah, na bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. So ito pong Biblia nila mga kapatid, kung atin pong titingnan dito, ay sila po ang nag-produce dito mga kapatid, no? Ang sabi dito, ito po ay produce ng Watchtower o ang tagapaglathala nito, Watchtower Bible and Tract Society of New York Incorporated, Brooklyn, New York, USA, mga kapatid. So therefore, ito po ay sarili nilang translation, no, mga kapatid ko, na sa kanila po kasing paniniwala, ang Jehovah ay pangalan ng Ama at yung Jesus ay pangalan ng Anak. At ang kanilang paniniwala, si Jesus ay Diyos na mababa o maliit. Kaya kung inyong titingnan, mga minamahal na mga kapatid, kapag inyong binasa ang salin na ito, bibigyan natin ng sample. Sa Juan 1:1, naniniwala silang ang Panginoong Hesus ay Diyos, pero hindi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po, halimbawa dito sa Juan 1:1, kung inyo pong nakakita dyan sa screen, no, mga kapatid, ayan, no? Dyan sa inyong screen ay, kung inyo mababasa dyan, ang sabi dito, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay isang Diyos, no? Maliit na letter D, mga kapatid, no? Maliit na Diyos o Diyos na isang Diyos na letter D, na small letter D, mga kapatid. Isang Diyos na maliit. Pagdating naman sa dito sa 1:18, yung Diyos na ginagamit patungkol sa anak o sa Panginoong Hesukristo, maliit na Diyos din o small letter. Sapagkat hindi nga daw Almighty God si Jesus, kundi siya ay tinatawag na Mighty God. And of course, ang paniniwala din nila, ang Panginoong Hesukristo ay nilalang ni Jehovah, no, mga kapatid. Okay? So ating alamin, balik natin ang paksa. Ang nakalagay dyan ay, thus the name Jehovah applied also to Jesus. Ang pangalan ba na Jehovah ay pwedeng ikapit sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, atin pong alamin sapagkat ang mga tao ay nalilito, yung bang Jehovah, actually mga kapatid, ayon sa kanilang libro, ay mas malapit yung salitang Yahweh kaysa Jehovah. Pero atin pong sundan sapagkat wala namang mali doon sa Jehovah na translation, pero hindi yan ang official name ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Pero pwedeng ikapit yan bilang translation, no? So atin pong aalamin, yung bang Jehovah na salita o na pangalan, pwede bang ikapit sa ating Panginoong Hesukristo? Atin pong pag-aaralan mula lumang tipan hanggang bagong tipan, yung bang Jehovah na yon ay yun ba yung Panginoong Hesukristo o hindi? Yung ba yung Ama? Bigyan natin una ng premise, mga kapatid, o ng foundation na yung Ama na Diyos ay hindi nakikita. Walang sino mang nakakita kailanman. Basahin natin at ito po ang lagi madalas natin gagamitin. Kukot lang tayo ng ibang mga versions na kukunti, pero almost sa ating presentation sa mga oras na ito ay galing dito sa kanila pong ang bagong sanlibutang salin, mga kapatid. Dito po sa Isaiah o Isaias Kapitulo 64, versikulo 8, meron tayong ganitong mababasa. Si Jehovah na Ama ay di pa nakita ng tao. Yan po ang aking pamagat, no? Sabi diyan, at ngayon, O Jehovah, ikaw ang aming Ama. Kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalayo. At kaming lahat ang gawa ng iyong kamay. Sa talatang iyan, mga minamahal na mga kapatid, pinakikita na yung Jehovah dyan ay Ama.
at kami ang luwad, ang sabi ng sumulat, at ikaw ang aming magpapalayok at kaming lahat ang gawa ng iyong kamay. Yung Ama na Jehova dyan sa Isaias 64:8, ayon sa bagong salibutang salin, yung Ama na Jehova, na una Diyos, ay hindi yan nakita kailanman. Yan po ay pinatutunayan ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, versikulo 18. Ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa Kanya. Diyan sa talatang yan, mga kapatid, pinakikita ni Apostol Juan na walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos, take note mga kapatid, ibalik natin sa script. Yung pong bugtong na Diyos, napansin nyo ba dyan na yung bugtong na Diyos dyan na tumutukoy sa anak ay maliit na mga kapatid, no? Maliit na Diyos, no? At nasa dakong dibdib na Ama, ng Ama, siya ang nagpapaliwanag tungkol sa Kanya. So, it was Jesus na bugtong na Diyos ang siyang nagpaliwanag o nagpakilala sa Ama, sapagat yung Ama na Jehova ay hindi pa nakita kailanman ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, meron na tayong premise na yung Jehovah na Ama, na Father, ay hindi pa nakita kailanman ng sino mang tao, mga kapatid ko. Kaya ipinakilala siya ng bugtong na Diyos, mga kapatid, no? Bugtong na Diyos, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. Ngayon, tuloy tayo. Atin na kaagad natatalakayin, mga kapatid ko. Kung ang Ama na Jehovah ay hindi pa nakita kailanman ng sino mang tao, ang tanong natin, sinong Jehovah ang nakita at nakausap ni Abraham, gayong wala pang nakakita sa Jehovah na Ama? Ay, napakagandang tanong, ano? Ito'y napakagandang tanong na pwede nating itanong sa ating mga kaibigan, mga saksi ni Jehovah. Kung ang Jehovah na Ama ay hindi pa nakita kailanman, sinong Jehovah ang nakausap ni Abraham, gayong wala pa palang nakakita sa Jehovah na Ama o Amang Jehovah, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Nakita ba talaga ni Abraham? Ay pasagutin natin yung kanila pong Biblia na ang bagong sanlibutang salin, mga kapatid. Ayon po sa Genesis Kapitulo 17, ang versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Nang si Abraham ay maging 99 na taon o 99 years old, ayan, si Jehovah ay nagpakita kay Abraham at nagsabi sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at ikaw ay maging walang pagkukulang. Sa talatang iyan, mga minamahal na mga kapatid, pinakikita na si Abraham ay 99 na taong gulang noong panahon na yan at nagpakita sa kanya si Jehovah. Hindi lang basta nagpakita, nagsabi sa kanya, nakipag-usap sa kanya, nagsalita sa kanya, at ang sabi at pakilala ng Amang Jehovah o ng Diyos na Jehovah, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at ikaw ay maging walang pagkukulang. Dito sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, pinakikita na yung Jehovah dyan nagpakilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nakita ni Abraham at nagsalita sa kanya. Kung ang Amang Jehovah ay hindi pa nakita kailanman ng tao, sinong Jehovah ito, mga kapatid? At hindi lang basta dyan nagpakita. Sa chapter 18 verse 1 ng Genesis, ganito din po ang ating mababasa. Nagpakita din po ng ikalawas ang Jehovah sa Abraham. Kay Abraham, ang sabi dyan, pagkatapos ay nagpakita si Jehovah sa kanya sa gitna ng malalaking punong kahoy ng Mamre habang siya'y nakaupo sa pasukan ng tolda ng kainitan ng araw. Diyan pinakikita, mga kapatid, yung bagong sanlibutang salin na nakalagay diyan. Libro o Biblia po nila yan, sila po ang may salin. Pero pinakita diyan sa kanilang salin, nagpakita si Jehovah sa kanya sa gitna ng malaking punong kahoy ng Mamre habang siya nakaupo sa pasukan ng tolda o sa may pintuan ng tolda ng kainitan ng araw, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita na meron talagang Jehovah na nakita, nakausap pa nga ni Abraham, mga kapatid, di ba? At nagpakilala pa na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal na mga kapatid. At sinasabi pa dyan na lumakad ka sa harap ko na at hindi ka magkulang. So gustong sabihin ng Diyos na sumunod ka sa akin,
no? At dito pinakikita, merong Diyos na Jehovah na nakikita, nakausap pa nga ni Abraham. Ngayon ang tanong, sino ito kung ang amang Jehovah ay hindi pa nakita ng tao kahit kailan? Sino siya? Sino yung Jehovah na yun na nakausap ni Abraham? Ang ating pasagutin din, yung kanilang Biblia sa ang bagong pansalibutang salin at ang ating Panginoong Jesucristo ang sasagot niyan. Ito ang ating mababasa. Juan Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 58. Ang wika po dyan, si Abraham na inyong ama ay nagsaya ng labis sa pag-asang makita ang aking araw. At nakita niya iyon at nagsaya. Verse 57, sa gayon ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang at gayon may nakita mo na si Abraham. 58, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa umiral si Abraham, ako ay umiiral na. Ang liwanag mga kapatid, no? Ang liwanag sa mga talatang binasa natin. Yung palang Jehovah na nakausap ni Abraham doon, na nagalak siya, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At ang wika pa nga ng ating Panginoong Hesukristo, yung ama ninyong si Abraham, grabe ang tuwa, labis ang tuwa niya ng pag-asang makita ang aking araw at nakita niya yun at nagsaya. Tanong ng mga Hudyo, wala ka pa namang 50 years old, paano nakita mo si Abraham? Sagot ng ating Panginoong Hesukristo, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, gulang, gayon may nakita mo na si Abraham? O, pansin mo, sagot ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, balik natin sa baba, bago pa umiral si Abraham, ako ay umiiral na. Nakita ninyo mga kapatid. So yung Jesus o yung Jehovah na nakausap ni Abraham ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Sapagat hindi pwedeng maging ang ama yon. Sapagat ang ama na Jehovah hindi nakita kailanman, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, yung Diyos na nakausap ni Abraham na Jehovah, walang iba ayon sa ating Panginoong Hesukristo, siya, mga minamahal na mga kapatid. Next, na atin pong bibigyan ng pansin, ang atin pong apostol na si Juan Bautista na tagapagbautismo ay naghanda ng daan ni Jehovah. Ang tanong natin, sinong Jehovah itong hinandaan niya ng daan, mga minamahal na mga kapatid? O di ba ga? Napakaganda nito sapagkat mayroong kasing hula sa Isaiah 40 verse 3, mga kapatid, na hanggang 4, na merong tagapaghanda ng daan ni Jehovah. Kaya nga, nakanta natin kanina, no? Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, di ba ga? Ihanda ninyo ang daan, o di ba? Ng ating Panginoon, o di ba? Mga ganung mga naawit, no? So yung awit na yun, mga kapatid, yun ay prophecy about sa paghahanda ni Juan. Siguro basahin natin para mapansin ninyo at inyo pong masundan ang ating pong sinasabi. Ang wika po rito sa Isaiah 40, versikulo 3 at 4. Makinig kayo, may humihiyaw sa ilang. Hawanin ninyo ang daan ni Jehovah. Kita ninyo mga kapatid, hawanin ninyo ang daan ni Jehovah. Tuwirin ninyo para sa ating Diyos ang lansangang bayan sa disyertong kapatagan. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mababa. At ang umbok-umbok na dakoy magiging patag na lupain. At ang bako-bakong lupain ay magiging kapatagang libis. Dito mga kapatid, mayroong prophecy na mayroong humihiyaw sa tinig sa ilang na hihanda ninyo o hawanin ninyo ang daan ni Jehovah ayon sa kanilang libro din. Ngayon, alamin natin, sapagkat ang katuparan po ng prophecy ng may sumisigaw ang tinig sa ilang ay walang iba ang Juan Bautista, no? Si Apostol Juan Bautista, mga kapatid. At meron po yung katuparan dito sa Juan Kapitulo 1, ang versikulo po ay 22 at 23. Ang wika po dyan ay ganito. Kapag sinabi nila sa kanya, o kaya sinabi nila sa kanya, sino ka ba? Upang makapagbigay kami ng sagot doon sa mga nagsugo sa amin. Ito'y tanong ng mga tao, ng mga sinugo ng Pariseo kay Juan Bautista. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ay tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ni Jehovah. Gaya ng sinabi ni Isaias
na propeta, mga kapatid. Diyan nakita ninyo, may mga tao nung ang Apostol Juan na Bautista na siya po'y nangaral at nagbautismo ng pagsisisi sapagkat inihanda niya ang daan ni Jehova. Ang sabi ng mga tao, sinugo ng Fariseo, sino ka baga upang mabigyan namin ng sagot yung pong nagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Ang sagot ni Apostol Juan na Bautista, ako ay tinig ng isa na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ni Jehova gaya ng sinabi ni Isaias na propeta. Napansin ninyo sa iyong kataparan doon sa 40 verse 3 na naghahanda ng daan ni Jehova. Sino baga iyon? Yung Jehova na darating na inihandaan niya, mga kapatid, na magliligtas sa tao o tutubo sa tao. Pakinggan ho natin, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 30, sa ganun din pong salin nila. Ang wika po dyan, Juan 1:29 hanggang 30 sa bagong sanlibutang salin. Ang wika dyan, nang sumunod na araw ay nakita niya ni Apostol Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya at sinabi niya, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang isa na tungkol sa kanya ay sinabi ko, sa likuran ko ay may dumarating na isang lalaki na nauna na sa harap ko sapagkat umiiral siya bago pa ako, mga minamahal na mga kapatid. Naganda nung pagkasabi ni Apostol Juan. So, yung Jehova na darating na hinihanda o itinuwid ang daan ni Juan ay walang iba yung ating Panginoong Hesukristo. At kaya itinuro niya, nakita niya si Jesus at sinabi niya, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat ang sabi niya, sa likuran ko ay may dumarating na isang lalaki na nauna na sa harap ko sapagkat umiral siya bago pa ako. Mga minamahal na mga kapatid, naunawaan ni Apostol Juan Bautista na yung Jehova na inandaan niya ng daan ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. At hindi lamang yan. Kung inyong makikita, mga minamahal na mga kapatid, hindi naman yung Jehova na Ama ang pumarito sa lupa upang mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan o upang mamatay para sa ating kasalanan. Hindi siyang nagkatawang tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi, bago pa ipinanganak si Abraham, ay umiral na ako. Matagal ng panahon, He was existed before all things, mga kapatid. Kaya nga, pinakikita lamang dyan na yung Jehova o yung Jehovah sa lumang tipan na nakausap ni Abraham, nakita nila Moises, nakita nila Isaias, naghanda o hinandaan ni Juan Bautista ng daan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. At kung ating pang makita, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Isaias o si Isaias man din ay nakita ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, si Isaias nakita si Jesus, no? Ito ay tinatawag nating pag-confirm. Totoo bang nakita? Nakita po, mga minamahal na mga kapatid. Bakit ko nasabi? Nasabi ho natin yan sapagkat dito ho sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 41, ayon sa magandang balita Biblia, ganito ang ating mababasa. Ayan, ang wika po dyan, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Sino ang nagpahayag tungkol kay Jesus at nakita ang kaluwalhatian ni Jesus? Si Propeta Isaias, mga minamahal na mga kapatid. At ang nagwika niyan, si Apostol Juan na alagad, na beloved, mga kapatid, no? Na minamahal. Ang Apostol Juan na minamahal kasama sa 12 disciples ay siyang nagsabi na sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So nagpahayag si Isaias tungkol sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Teka, kailan ba nakita ng propeta Isaias ang Panginoong Jesucristo at Jesus na ba siya nung makita? Pakinggan po natin. Dito po sa Isaias Kapitulo 6, versikulo 1 at 5, ganito ang ating mababasa. Ang wika po dyan, mga kapatid, noong taong mamatay si Haring Osias, ay nakita ko naman si Jehova, no, sabi ni propeta Isaias, na nakaupo sa isang trono na matayog at nakataas at pinupuno ng kanyang laylayan ang templo. Sa 5, at sinabi ko,
sa Aba ako, sapagkat para sa akin o para na rin akong pinatahimik dahil ako'y lalaking may maruruming labi. At sa gitna ng isang bayan na may maruruming labi ay tumatahan ako, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari mismo, si Jehova ng mga hukbo, mga minamahal na mga kapatid. Dito nakikita natin na ikwinento ni Isaiah na during the time when King Uzziah was died, mga kapatid, ay he saw Jehovah in the throne, mga kapatid. At ang sabi pang kanya, sa Aba ako, sapagkat para na rin akong pinatahimik dahil ako'y lalaking may maruruming labi. Sapagkat siya nanirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, mga kapatid. Siguro yung mga tao doon, mga libakira, mga tismosa, mga kung ano pa mga salita ng mga binibitawan, mga kapatid, na hindi maganda, at mga makasalanan ang taong kanyang napapalibutan o napapalibot sa kanya. At sabi niya, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari mismo. Sino yun? Yung nakita niya, siya si Jehova, mga kapatid. Ayon kay Juan 12:41, ang nakita ni Isaiah, si Jesus, mga kapatid. Therefore, yung Jehovah na nakita ni Isaiah, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kapatid. So, paliwanag ng paliwanag na yung Jehovah na pangalan sa Lumang Tipan ay pwedeng ikapit sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko. Sapagkat siya umiral na bago pa man nagkaroon ng sanlibutan at bago pa nga si Abraham, mga kapatid ko. Next, kung ating titingnan, ang si Jehovah ay tinawag sa Lumang Tipan na una at huli, no? At ang ating Panginoong Jesucristo ay una at huli ang tawag din sa kanya, at yun ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Ang una at huli, ayon po sa mga kaibigan nating saksi ni Jehovah, ay kahalintulad siya, mga minamahal na mga kapatid, sabi sa kanilang website, magkasing kahulugan ang una at ang huli, at ang Alpha at ang Omega. So, parihuan niya ng kahulugan yung first and last, and yung Alpha at Omega. Totoo naman. Sapagkat yung kasing Alpha at Omega, yun po ay una at huli ng mga alpabeto ng Greek, mga kapatid. Ano po? Kaya yung first alphabet ng Greek ay Alpha. And then yung dulo niya, Omega. Kaya pag memorize mo siya, Alpha, Beta, Gamma, Delta, yes, mga kapatid, tuloy-tuloy yan, hanggang Omega po yan. Kaya, ang sabi nila sa kanila pong sa kanilang official website ay magkasing kahulugan ang una at huli at ang Alpha at Omega. Ngayon, alamin natin, sinabi ba ng Diyos na Jehovah na siya ang una at huli? Ayon po sa Isaiah, Kapitulo 44, ang versikulo 6, ganito ang ating mababasa. Sabi po dyan, ito ang sinabi ni Jehovah na hari ng Israel at kanyang manunubos. Si Jehovah ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli. At bukod pa sa akin ay walang Diyos, mga kapatid. Diyan pinakikita ho, mga kapatid ko, na liban sa Jehovah ay walang Diyos, mga kapatid. Diyan po. At sinabi diyan, ako ang una at ako ang huli. Sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan na yung Ama ang una at ang huli? Hindi ko yata nabasa yon. Baka nabasa ninyo yan, mga kapatid. Sa Bagong Tipan, hindi ko nabasa na sinabi ng mga apostol na yung Ama siyang una at huli. Manapa, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Juan na revelator o revelador ay siya ang una at huli. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 1, ang versikulo 17 at 18. Sabi diyan, mga kapatid, at nang makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ano pansin ninyo? Ako ang una at ang huli. At ang isa na nabubuhay. At namatay ako. Ngunit narito, ako ay nabubuhay magpakailan-kailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Mga minamahal na mga kapatid, napakaliwanag. Ang sabi ng Diyos na Jehovah doon sa 44:6 ng Isaiah, ako ang una at ako rin ang huli. Okay, ako ang huli.
at walang Diyos liban sa akin. Sabi dito sa Apokalipsis 1:17, nung makita ni Juan, bumagsak siya na parang patay. Ang sabi niya, at ipinatong ng Panginoon yung kanang kamay niya at sinabi, huwag ka matakot. Ako ang una at ang huli. Saktong-saktong salita. Hindi naman yun yung Ama. Bakit? Sapagkat ang sabi rito, at isa na nabubuhay at namatay ako. Di ba? Mayroon bang, sino bang namatay sa Godhead? Ang Ama, ang Anak, o ang Espiritu Santo? Of course, ang Anak. Ang sabi niya, at narito, ako ay nabubuhay magpakailan-kailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades, mga kapatid ko. So pinakikita rito na yung pong namatay ang ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ako ang una at ang huli, mga kapatid. At sinabi nila kanina, mga kapatid ko, na ang Alpha at ang Omega ay magkasing kahulugan sa una at huli, mga kapatid. Yun ang wika nila. Magkasing kahulugan ang una at huli at ang Alpha at Omega. Therefore, may binanggit, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Apokalipsis 22:13, mga kapatid ko. No? At bago natin basahin yan, meron muna tayong babasahin sa versikulo 12. No? Hindi ko lang nasama, pero basahin natin, mga kapatid. Sa ganong pagkasabi, 22:12 ng Apokalipsis. Ang wika po ay ganito, sa kanilang bagong sanlibutang salin. Ang wika po ay ganito. Narito, ako ay dumarating ng madali, at ang gantimpala na aking ibibigay ay nasa akin upang iukol sa bawat isa ang ayon sa kanyang gawa, mga kapatid. So meron darating, ano po? At ang pakilala nung darating ng madali ay walang iba, ganito ang ating mababasa sa versikulo 13. Sabi diyan, yan, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Napansin niyo, mga kapatid, Alpha at Omega, una at huli, pasimula at wakas. Nakita din niyo, napakaklaro, at yun ay inamin ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid, ang sabi pa nga niya na ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Ako ang una at ako ang huli. Dito rin, binanggit din niya sa versikulo 22, ako'y darating na madali at dala ko ang gantimpala na sa akin. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, mga minamahal na mga kapatid. So dito'y pinakikita ho na itong binabanggit natin na Alpha at Omega, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, titingnan din po natin sapagkat meron pang Alpha at Omega na pakilala, mga kapatid ko. Dito po sa Apokalipsis 21, versikulo 5 at 6, meron napakagandang banayad na pagkasalita na ganito ang ating mababasa. At ang isa na nakaupo sa trono ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Gayon din, sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. At sinabi niya sa akin, naganap na ang mga iyon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Sa sino mang nauuhaw ay magbibigay ako mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. Mga minamahal na mga kapatid, sabi dito, behold, I will make all things new. Sabi dito, at ang sabi niya, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Inulit-ulit. Di ba, the book of Revelation is the revelation of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. And then, ang sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. At ito pa, may napansin ba kayo, mga kapatid, na sinabi niya, sino mang nauuhaw ay magbibigay ako mula sa bukal ng tubig ng buhay na walang bayad. Napansin, naalala nyo ba, mga minamahal na mga kapatid, na itong mga katagang ito ay binanggit yan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nandito pa sa lupa. Nung makausap niya ang babaeng Samaritana. Pakinggan natin, mga minamahal na mga kapatid. Dito po sa Juan Kapitulo 4, versikulo 13 at 14. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal na mga kapatid. Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanya, doon sa babaeng Samaritana, no? Bawat isa na umiinom mula sa tubig na ito ay muling mauuhaw, doon po sa tubig o sa balon ni Jose. Sa 14,
Ang sino mang uminom mula sa tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw pa, kundi ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig sa kanya na bumabalong upang magbigay ng buhay na walang hanggan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito ipinakikita ho, kung ating napansin kayo na doon sa ating binasa kanina, na yung Alpha at Omega na nagpasimula't wakas, ay sinabi niya na sino mang nauuhaw ay magbibigay ako mula sa bukal ng tubig ng buhay na walang bayad. At hindi lang basta buhay yun o na walang bayad, kundi binanggit dito na hindi na tayo muling mauuhaw pa. At ang sabi rito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig sa kanya na bumabalong upang magbigay ng buhay na walang hanggan. It was our Lord Jesus Christ who said this statement, mga kapatid ko. Yung katagang ito'y binanggit dito sa Apokalipsis natin binasa kanina sa 21:5 at 6. At bago pa yun, binanggit na ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 4, 13 at 14, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, kung ating makita, mga kapatid ko, ay yung pong nagbibigay ng bukal ng tubig o ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po yan, no, mga kapatid. Hindi yan yung Father na Jehovah. Sapagkat hindi naman siya nakakausap ni Juan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron pong darating sa ikalawa, yung pong second coming, mga kapatid. No? Meron pong darating. At ang sabi sa lumang tipan, ito'y si Jehovah. Mga kapatid, no? Sinong Jehovah ang darating ngayon? Yun ang ating alamin, no? Sinong Jehovah ang darating kung mayroon darating na magliligtas sa tao, mga minamahal na mga kapatid? Gusto kong sabihin sa inyo, sa panahon ni Enoch ay naghula na siya na darating ang Panginoon at walang iba yung Jehovah, mga kapatid, na binabanggit sa lumang tipan. Ito po ay 7th generation from Adam, no? Basahin natin. Judas o Jude chapter 1 verse 14. Ang wika po diyan, oo, ang ikapito sa linya mula kay Adan, si Enoch, ay nanghula rin may kinalaman sa kanila. Nang sabihin niya, narito, si Jehovah ay dumating na kasama ang kanyang laksa-laksang banal. Mga minamahal na mga kapatid. Nakita po ninyo, dito'y pinakikita na merong darating si Jehovah, no? Kasama niya yung laksa-laksang mga banal. Yung laksa-laksang banal, he was referring to his angels or the angels of the Lord, mga kasama, no, mga kapatid, sa kanyang pagdating. At kung ating pansinin, mga minamahal na mga kapatid, meron din pong darating, mga kapatid ko, sa bagong tipan. Yung darating na yun, mga kapatid, kung ating babasahin dito po sa kanilang aklat din naman nila yung nakikita natin kanina, kailang hindi ko na ilagay, sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 7, o ganito ang ating mababasa, ano po. Narito, dumarating siya na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, at niyaong mga umulo sa kanya, at dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupang kanilang sarili sa pamimighati dahil sa kanya. Oo, amen. Sa Apokalipsis 1:7, yung pong darating na makikita ng kanyang mata, yung pong sabi doon na makikita sa ulap at makikita ng bawat mata, pati yung mga umulos sa kanya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sila may napako sa cross na inulusan, mga kapatid ko. Ngayon, sa verse 8, mga kapatid, ganito ang ating mababasa, Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 8, ang sabi po dyan, mga kapatid. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Diyos na Jehovah, ang isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Napansin nyo dyan, magkasunod yung 7 sa yung 8, yung binasa natin yung verse 7, na siya darating na nasa mga alapap at makikita ng bawat mata, pati yung umulos sa kanya, and then, pagdating sa verse 8, nagpakilala siyang Alpha at Omega. At sabi niya, Diyos na Jehovah at makapangyarihan sa lahat, no? Sabi diyan, siya'y ngayon, nakaraan at ang darating, mga kapatid. Teka, pagdating sa bagong tipan, sino ba yung darating, no, mga kapatid? Di ba binanggit natin sa lumang tipan, Jehovah, 22:25 ng Isaias, ganun din. Pagdating sa Apokalipsis, inulos, no?
Alamin natin dito po sa Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31, ganito po ang ating mababasa. Wika po dyan mga kapatid. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, kung magkagayon, ay uupo siya sa kanyang maluwalhating trono. Ayan, makita niyo mga kapatid. Ang sabi diyan sa kanilang Biblia, bagong salibutang salin, ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian. In His glory, he was referring, yung sumulat nito, sa anak ng tao na walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. At sinong kasama niya? Ang lahat ng mga anghel kasama niya. O di baga doon sa hula, sa Judas 1:14, yung Jehovah na darating kasama yung laksa-laksang mga banal o yung mga anghel, mga minamahal na mga kapatid. Dito din ganun ang ating mababasa na kasama yung kanyang laksa-laksang mga anghel, mga kapatid. At diyan sinabi diyan yung anak ng tao. Niliwanag yan ng mga anghel o yung dalawang anghel nung ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Basahin po natin ang Gawa Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11. Sabi diyan mga kapatid. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang nakatingin sila, siya ay itinaas at kinuha siya ng isang ulap mula sa kanilang paningin. At samantalang nakatitig sila sa kalangitan habang siya ay yumayaon, gayon din narito, dalawang lalaki na may mapuputing kasuutan ang tumayo sa tabi nila. At sinabi nila, mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa kalangitan? Ang Jesus na ito na tinanggap sa kalangitan mula sa inyo ay gayong darating sa katulad na paraan kung paanong nakita ninyo siyang pumaparoon sa kalangitan. Niliwanag dito mga minamahal na mga kapatid, na yung Jesus pala na tinanggap sa kalangitan ay gayon ang kanyang darating o yung pagdating niya at kung paano nakita siyang pumaroon sa kalangitan. Ipinaliwanag din po ng kanilang sariling salin mga kapatid sa Watchtower, no? Yung mga Jehovah's Witnesses na Bible ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kagandahan niyan, yung ating Panginoong Hesukristo mga kapatid na darating siyang magliligtas sa atin. At tinawag yan sa kanila din mismong Biblia na dakilang Diyos mga kapatid. Dito po sa Tito 2:13, sa bagong sanlibutang salin, meron tayong ganitong mababasa mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi dyan, habang hinihintay natin ang maligayang pag-asa at maluwalhating pagkakahayag ng dakilang Diyos at ng tagapagligtas natin, si Kristo Jesus, mga kapatid. Aliwanag, sino ba yung pagkahayag ng dakilang Diyos at ng tagapagligtas natin? Si Kristo Jesus, mga kapatid ko. So ipinakikita dyan na yung darating talaga na tinawag din dakilang Diyos at tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga tinatawag natin itong the blessed hope, mga kapatid ko. Yung Jehovah palang darating, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. No? Tinawag din siyang Almighty God o makapangyarihan sa lahat sa 1:8 ng Apokalipsis. Diyon, ang kagandahan nito, merong purpose ang pagdating ni Kristo at talagang niliwanag na si Kristo ay darating, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa Hebreo 9:28, ganito ang ating mababasa. Sabi dyan, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Okay? What is the purpose of our Lord Jesus Christ for His second coming? Ang purpose, mga kapatid, upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya, mga Adventist, mga kapatid, no? Kaya nga, second advent ni Jesus Christ, ikalawang pagdating. So, ang naghihintay, siyempre, Adventist, mga kapatid ko, no? Mga sabik na naghihintay sa ating Panginoon. So, hindi nila pwedeng tututulan na yung darating ay si Jesus Christ sapagkat ayon sa kanilang libro, mga kapatid ko, at ayon sa kanilang salin dito po, so magandang bagong sanlibutang salin, ay ganito ang ating mababasa sa Apokalipsis 22:20. Pakinggan ninyo. Ang sabi dyan, siya na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako ay dumarating ng madali,
Amen, sabi ni Juan. Amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Hindi naman sinabi dyan ng mga saksi ni Jehovah nung pong kanilang isalin ito, Amen, pumarito ka, Amang Jehovah. Ay hindi. Ang sabi, pumarito ka, Panginoong Jesus, mga kapatid. Therefore, ayon sa pag-aaral natin, mga minamahal na mga kapatid, ay nakikita natin na yung Jehovah sa lumang tipan na nakipag-usap kay Abraham, nakita ni Isaias, na tinatawag nating hinanda ni Apostol Juan Bautista, ay walang iba, at yung darating, walang iba, yung Jehovah na yun, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. Walang duda yan. Pwedeng ikapit. Kaya hindi pwedeng sabihin na yung Jehovah, pangalan lang ng Ama. Pwedeng ikapit sa Panginoong Hesukristo. Ang totoo niya, pwedeng ikapit sa banal na Espiritu. Kaya lang yung paksa natin, ang thus the name Jehovah ay applied also to our Lord Jesus Christ. Pwede, mga kapatid. Sapagkat hindi pa pinanganak si Kristo bilang Christ, umiral na siya bilang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, mga kapatid ko. No? He was with the Father when they created this universe or this world, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya, ang sagot po natin sa ating pag-aaral, yun pong Jehovah na nakausap ni Abraham, nakita niya, nakita ni Isaias, mga kapatid, at nakausap, ay yun pong ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid ko. Nawa, kayo po ay ito po yung nakatulong na pag-aaral sa inyo, at nabigyan kayo ng magandang information upang kung mayroon ba mga saksi na ba na darating sa inyo, mga kapatid, madali nyo matrace yan, sapagkat pagka yan may bit-bit na bag, no? Tapos may payong, alam nyo na, mga kapatid, mga kaibigan natin, mga saksi na at mahilig yan po sila magdalaw, no? Mapunta. Pero pagka tinanong mo at hindi makasagot, uwi at sabihin ay, assignment po namin yan, babalik po kami pag may sagot na. May mga ganun, mga kapatid ko, no? At isa po yan sila sa pinakamaraming mga na-encounter ko at nakausap ko, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, salamat po sa inyo pong walang samang pagsubaybay at nawa nakinabang kayo sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, mga kapatid. Binabati ko po kayo, lahat po ng mga nakasubaybay sa mga oras ito dito po sa programang Gospel and Music Ministry. Greetings to all of you, and may the Lord God bless you, mga kapatid. At let us pray before tayo mag-end. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat inyo pong pinagkaloob na makapag-aral kami ng inyong mga banal na salita. Dalangin namin na ito'y patuloy may tatak sa mga puso't isipan namin, mamuhay kami ayon sa inyong mga salita. Salamat sapagkat naragdagan ang amin pong mga kaalaman at karunungan, dakilang Diyos. Sa mga oras nito, special ko pong inalalapit lahat po ng aming mga viewers, mga taga-subaybay, mga top fan, na patuloy po nyo silang pagpalain. Sila man may karamdaman, sila po inyong pagalingin, dakilang Diyos. Sila man ay nangangailangan, tulungan po ninyo sila. Sila may nanghihina, palakasin po ninyo sila, dakilang Diyos. Sila man po ay napipighati, aliwin po ninyo sila, dakilang Ama. Sila man ay naliligaw, pangunahan po ninyo sila at ibalik upang sila ay magbalik loob sa inyo, dakilang Diyos. Pagpalain po ninyo silang lahat, pagpalain po ang programang ito, at dalangin namin na makabalik na ang internet connection para kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at ang kanilang inaabangang conversion story ng Kuya Darwin Silapan at Ate Terry Silapan. Salamat po sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin. Salamat din po sapagkat inyo po kaming patuloy na iningatan. Special ko rin po dinalangin si Sister Inday, si Mama Inday Erlinda Lucino. Siya po ay may birthday ngayon. Pagpalain niyo po siya at patuloy na bigyan ng malusog na pangangatawan, mahabang buhay at patuloy na maging lingkod ninyo kasama ng buong family. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sapagkat inilig namin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga suki ko, mga taga-subaybay at mga ginigili kong kapatid kay Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay naman nakinabang kita ipagpapala sa inyo paglilingkod natin sa mga oras na ito. Sa pangalan po ng programang Gospel and Music Ministry, sa ating pong technical side si Ate Dan. Ito naman po ang inyong abang lingkod ng kapatid na Jomel Arsenal na nagsasabing, ang pagpapala ng Panginoon maranasan ninyo, mga kapatid. Happy prayer meeting po sa inyo. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out
for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same.